Sa punto pong ito'y makakapanayam natin si Health Undersecretary Eric Tayag. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Tayag. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie. Marami pong lugar sa ating bansa ang may baha pa rin dahil sa mga nakaraang pag-uulan. Ano po yung mga sakit muli na dapat bantayan? Paalala lamang po sa ating mga kababayan. Unang-una na dyan ay ang waterborne diseases or diarrhea sapagkat, Connie, maaaring na-contaminated yung pinagkukunan nila ng tubig, lalo na sa mga lugar na hindi naman maayos yung pinagkukunan nila ng tubig. Pangalawa, sa pagbabaha, yung lumusong dyan sa mga lugar na talaga nagkaroon na ng leptospirosis ng mga nakaraan, ay maaaring magkaroon ng leptospirosis yung mga kababayan natin. Okay. Sa amin pala ay tumataas yan mga 2 linggo patapos ang mataas na pagbaha, Connie. Sa monitoring po ng Department of Health, ano-ano ho yung mga lugar na nakakaranas po ng maruming tubig ngayon? Kasi I understand, last week meron ho tayong mga naitalang mga lugar na eh. Tama yan, Connie. Kung ang lugar nyo po ay binaha at sa tingin nyo po nakontamina po yan, ay kailangan may report po sa lugar nyo kung yan po ay marami o hindi. Kung wala naman, mas maigi po na pinakukuluan nyo muna yung tubig o kaya sinasala nyo yan o kaya nilalagyan nyo ng disinfectant para na sa ganun ay ligtas po ang iinumin nyo. Okay. Pero bukod po sa pag-inom ng malinis na tubig, meron ho tayong mga naitala rin. Halimbawa, dyan sa Bulacan area, isang lugar po dyan, isang taon na hong baha eh. Yung kanilang lugar, hindi na rin ho kinakaya ng bota-bota lamang. So ano ho ang pupwede namang gawin para makaiwas naman sa mga sakit tulad po ng leptospirosis at iba pa hong mga sakit tulad po ng alipunga? Okay. Marami silang pwedeng gawin dyan. Sa pag may kinalaman sa public works, yung drainage. Ngayon kung talagang hindi magagawa ng paraan yan, ay kanilang subaybayan ang maaaring maging sintomas nila at magsuspesya na baka leptospirosis yan at mabigyan kaagad ng gamot. Okay. Connie, alam mo wala tayong bakuna laban sa leptospirosis. Opo. So, ang pwedeng gawin ay ayusin nila yung kanilang mga basura para na sa ganon ay hindi po nagtatago yung mga daga dyan na maaaring panggalingan ng leptospirosis. Okay, pero doon ho sa mga binabahang lugar, yung panay-panay, ano ho ang ginagawang hakbang naman ng DOH dito sa mga apektado po ng baha? Yan po ay kasama sa minomonitor namin para malaman natin kung may nagkakasakit dahil sa hindi matanggal yung pagbaha po dyan. At kung meron naman po, ay bibigyan naman ng gamot na pansamantala ay makakapagpigil na magkaroon sila ng leptospirosis. Okay. Subalit dahil matagal na yung pagbaha niyan, kuminsan yung pamalang pala, hinikayat sila na lumipat na. Pero mahirapan yung marami nating kababayan, kaya sila ay sakripisyo po inaabot po nila. So, harinawa, hindi sila magkasakit. Magpa-check up na lamang po kung may mararamdaman. Okay, yung bakuna ho, pinag-uusapan natin, wala sa leptospirosis, pero maaring palakasin ang resistensya ng ilang mga bakuna po. Ano ho ang mga pupwedeng hingin nila sa mga health center nila, lalo na tuwing tag-ulan, yung mga regular na ubo, sipon, lagnat, at syempre, alam naman natin, parang flu na rin ho ngayon yung COVID, pero may bakuna na po dyan. Ano ho yung iba pang bakuna pampalakas sa resistensya? Connie, maraming salamat at tinutulungan mo kami para ipaalala. Isa dyan sa paalala namin ay mga senior citizens po, libre po yung bakuna natin sa flu. So pumunta na po kayo sa health center para kayo po ay mabakunahan po. Okay. Ngayon, yung bakuna natin sa COVID-19, baka nakalimutan, tuloy-tuloy pa. Connie. Yes, okay. Pero yung meron tayong cases ng malaria, meron pa rin ho tayong cases ng iba pa hong mga due to mga kagat po ng lamok, hindi ba? May mga bakuna ho din dyan. Pero sabi nga ho ng World Health Organization, at least doon sa mga bata hong bakunado laban sa ilang sakit, gumaganda yung kanila pong dato. Pero dito sa Pilipinas, parang nagkaroon po tayo ng resurgence maging sa polio. Paano ho ba? Ano hong monitoring natin sa mga pangunahing bakuna na dapat ibinibigay po sa ating mga anak? Unang-una, Connie, nagsagawa tayo ng pagbabakuna
sa measles, rubella, at saka sa polio, yung tinawag nating MRSIA. Opo. At naman naging resulta, umabot ng 85% yung coverage natin sa measles, rubella. Opo. Hinintay pa natin yung coverage sa polio vaccine. Umaasa kami na yung mga bata ay napakunahan. Kasama na dito kasi yung mga sanggol. Okay, para nang sa ganun ay tuloy-tuloy. Pero tama ka rin naman, Connie, hindi naman pwede na parati na lang tayo nagka-catch up. Kaya ang ating mga magulang na ay hinihimok natin na ang mga bagong silang sanggol, hanggang sila ay maging 2 years old, dahil sa health center para yung bakuna tuloy-tuloy pong maibigay. At libre naman po yan sa mga health center. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinigay po sa amin, Undersecretary Eric Tayag. Salamat, Connie. Maging updated sa mga maiinit na balita. Maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.